Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch his bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight, but there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problems. Just go to him in prayer, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be over, all storms forever past.
we'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. Oh, and one glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run this race till you see Christ. Shackled by a heavy burden, 'neath the load of sin and shame, then the hand of Jesus touched me. The same. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met the blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, I shall never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joys
floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, He touched me. Oh, He touched me. Puri ng Panginoon. Amen? And oh, the joy. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Muli, ang aking pong pagbati at magpapasalamat muli tayo sa pribileyo, sa pagkakataon na tayong lahat ay muling nagkasama-sama sa gawain ng ating Panginoon ngayong gabi. Hopefully, tayo pong lahat ay nasa, praise the Lord, mabuting kalagayan at amen. Sama-sama po tayo muli sa gabing ito upang magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat po ng mga kabutihan na ating pong tinatanggap sa ating pong mga buhay. Ano? Praise the Lord. He's been so good to us. Kaya dapat lang na ibalik sa Kanya lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, sa lahat ng bagay na Kanya pong ginawa sa ating mga buhay. So sa gabing ito, saan man tayo naroroon ay tayo po ay manatili at amen, magkaroon po tayo ng ilang sandali ng gawain at pakikinig ng Kanyang mga salita ngayong gabi. So ang Word Bride Ministry ay patuloy po tayong wini-welcome at bumabati po tayo saan man tayo naroroon ngayon, no? Praise God. Dito man tayo, malapit or malayo sa ibang-ibayong lugar, tayo po ay nagpapasalamat dahil through technology ay nagawa muli nating mag-ugnay sa bawat isa. Amen? Praise the Lord. So, sa gabing ito, amen. Kung meron po tayong mga prayer requests ay maaari ko pong hilingin na ito po ay hindi pong i-forward. No? At tayo po ay mananalangin sa lahat ng ating mga prayer requests ngayong gabi. Praise God. After the service, after ng ating pong Bible study, ay papanalangin natin ang lahat ng mga bagay nito. Amen? So wag po tayong magtubili na magsulat, mag-comment ng ating pong mga prayer requests to be prayed after the service. Praise the Lord. So, sa gabing ito, ay kasama natin ang ilang mga kapatiran natin. Amen? Sila po yung nasa Zoom. At amen. Hilingin natin ang ating kapatid na Brother Leo ngayong gabi to lead us in our opening prayer. God bless you, Brother Leo. Okay, good evening mga kapatid. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na mapagpala, Lord. Salamat sa buhay muli, Panginoon, sa bumakapong ito. Kayo ang siyang nagbigay po sa amin ng lahat-lahat ng bagay na nagawa po namin. In spite po, Lord, na naging abala po kami sa mga bagay-bagay po panlupa po, Panginoon. Salamat pa rin po, Diyos, dahil kayo ang siyang nagbigay po sa amin ng kalakasan, patnubay at pag-iingat po sa maghapong ito, Panginoon. At narito po kami muli sa gabi ito na bagamat hindi po kami nagpapangita sa physical, ang bawat mga anak po ninyo, Lord, ay nasa sa ibang dako, iba-ibang lugar, Panginoon, sa pamamagitan po ng modern technology na dadako po kami sa munting pag-aaral ng iyong salita, Lord. Dalangin po, Panginoon, na samahan niyo po kami, Panginoon Diyos, at abutin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Di lang po dito sa aming bansa, maging sa ibang bansa po, Panginoon,
Lord, sa gabi ito, pangunahan niyo po ang bawat isa, lalong-lalo na Panginoon, ang iyong lingkod, Lord, na siyang gagamitin po ninyong bibig para salitain, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na nais yung may parating sa bawat isa sa amin, na kami po, Lord, ay nag-expect ng bawat isa, Lord, na muli po kami ng iyong mga salita, Lord, bilang pagkain ng aming mga kaluluwa para, Lord God, ay makatugon po kami at maabot ang iyong nais, Lord, na kasakdalan sa aming mga buhay. Dahil totoo, Panginoon, hindi po namin kaya, despite, Lord, sa aming pong mga mabubuting gawa po namin, Lord. Ngunit kung wala po kaming totoong pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita, Lord, ay hallelujah, hindi po namin maabot ang kasakdalang ninanais yun sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa ito, dalangin ko po, Panginoon, na maging panatag po ang bawat isa, mga kapatid ko po, Lord, saan man po sila naroon sa oras na ito, Panginoon, sa kanilang mga tahanan o sa ibang mga dako, Panginoon. Kaya nawa niya patuloy, Lord, sa amin pagpapala, Lord, ang aming expectation, Lord, na marinig po namin sa gabing ito, Lord. I-bless niyo rin, Panginoon, ang inyong lingkod as well sa pangungunang mga papuring awit, Lord. Alay po namin sa inyo, Lord, sa gabing ito. Naway kayo mapag namin, Panginoon. Idadakila ko namin, Ama, sa lahat-lahat at ibinabalik muli namin ang lahat ng bagay. In Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon. God bless you, Brother Leo. Amen. At tayo muna ay magpupuri sa ating Panginoon at pwede niyo po kami sabayan sa pag-aawit sa Kanya. Praise the Lord. Amen. Kaya pala sandali yung ating kanta. Amen. Praise the Lord. Awitin natin yung awit na Let Your Word Be Born in the Manger of Our Heart. Praise the Lord. If you know the song, you could sing it with me. Amen. Praise the Lord. Amen. There was a tiny, simple stable, old, beaten and worn, and hardly a place for a king to be born. He didn't choose some place special to reveal His majesty. So I know if I'll give Him control, He'll be born in me. Let your word be born in a manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay, mold it every day. Let your word be born in a manger of my heart. Well, outwardly I'm nothing, not much to behold, unlikely the place for His word to unfold. But if I just yield this vessel and let Him have His way, from glory unto glory, He'll change me day by day. Let your word be born
it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and mold it every day. Let your word be born in the manger of my heart. Let your word be born in a manger of my heart. Amen. Praise the Lord. Amen. Puri ng ating Panginoon. Amen. Yan ang totoong Christmas. Ang totoong Christmas ay si Kristo ay ipinanganak sa sabsaban ng ating mga puso. Praise the Lord. Praise God. At patuloy pa po natin purihin ang ating Panginoon as we sing another song to the Lord. Amen. You sing this song. Praise the Lord. Amen. Pwede niyo po akong sabayan? Well, I've been there when you have fallen and you have no strength to stand. And trials overtake you, and you need a helping hand. Oh, when sickness has you bound, and you feel your pains too great, just lean on me, I'll comfort you. You can be sure I'm not too late. You got my word in it. Every verse, every line, hold fast to the promises, and everything will work out fine. No matter where you pain or hurt in life, I will be there to bear your stripe. You got my word in it, my word in mine. Now there's a promise of a rapture. You see, I got it all arranged. The Holy Ghost gonna lead you through that body change. So for now, just hold on strong. I'll be with you all the way. Rest assured, it won't be long till you see the glorious day. You got my word in it, every verse, every line. Hold fast to the promises, and everything will work out fine. No matter where you pain or hurt in life, I will be there to bear your stripe. You got my word in it, my word divine. You're standing on the word that never fails. I lead you through the stormy gates. You got my word in it, my word divine. Oh, you're standing on the word that never fails. I lead you through the stormy gales. You got my word in it, my word divine. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. We're standing on the Word of God that never fails. Puri ng Diyos at Amen. Naway na kasama ko kayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Habang tayo
umaawit sa Kanya ay, amen, tayo po ay sabay-sabay, ano, na umawit sa ating Panginoon. So, sa gabing ito, tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen? At meron po magbibigay ng awit para sa Panginoon ngayong gabi. Amen. Ang family ni Sister Merlin, diyan po sa Menang Kamaliran ay magbibigay ng kanilang special song ngayong gabi. So praise the Lord, bigyan na natin ang lahat ng pagkakataon para makapag-alay sila ng awitin para sa Panginoon. Praise the Lord. Okay. Amen. Sa mga kapatiran dito po sa may Zoom, pwede nyo na lang i-view yung kanta dun sa may live po natin, no? Okay. Hello po. Aawit po kami sa ating Panginoon ng aking mga anak. Sa tinig ng iyong korona na inilagay sa iyong ulo ay dumaloy ang banal mong dugo. Lahat ng sugat na iyong laman, hapdi sakit ng iyong katawan, kaligtasan at kagalingan ay nakamtan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa'yo ang mga pagpuri, sa'yo ang kadakilaan, ang korona ng kaluwalhatian at karangalan, sa'yo ang lahat. Sa tinig ng iyong korona na inilagay sa iyong ulo ay dumaloy ang banal mong dugo. Lahat ng sugat ng iyong laman, hapdi sakit ng iyong katawan, kaligtasan at kagalingan ay nakamtan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa'yo ang mga papuri, sa'yo ang kadakilaan, ang korona ng kaluwalhatian
O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa'yo ang mga papuri, sa'yo ang kadakilaan, ang korona ng kalwalhatian at karangalan. Sa'yo ang lahat. Sa'yo ang mga papuri, sa'yo ang kadakilaan, ang korona ng kalwalhatian at karangalan. Sa'yo ang lahat. God to be glory po. Hello po. Aawit po kami sa ating Panginoon. Praise the Lord. God bless you, Sister Marlene and family. Salamat sa special song. Praise the Lord. Sa gabing ito, bago po tayo tutungo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain ngayong gabi, nais ko lamang po magbigay ng ilang mga announcement sa mga nanonood ngayon, especially dito po sa sa Pangasinan, dahil meron pong nakatakda pong camp meeting na magaganap doon po sa dako ng Bimali. Gusto ko lamang pong magbigay ng ilang announcement. Praise the Lord. Okay, so meron pong gawain po tayo na nakatakda ng December 26 hanggang sa May December 27. Amen. Okay, ito po yung ating pong gawain. Dali lamang po at ipakita ko po sa inyo yung schedule natin. Okay, i-flash ko lang sandali sa screen. So ito po yung gawain natin sa December 26 to 27, ang venue po natin ay sa may sitio Bagyo Taloy, Barangay Papaguyan, Bimali, Pangasinan. Yan po ay sa church po ni Brother Fernan. Siya po yung host pastor dito. So makikita natin po dyan yung schedule ng service. Ang tema natin is about the end time bride age revival. Sa unang araw po ay magtuturo si Brother Raymond Hunyo. Okay, morning po ng 26. Sa hapon po ng 26, dalawa po yung gawain magkahiwalay. Okay, magkakaroon po ng couples fellowship ng hapon. Okay, couples fellowship ng hapon. At sabay po yung gawain ng mga young people. Sa hapon, couples fellowship, si Brother Fernan ang speaker.
Pagkatapos sa young people naman ay si Brother Matthew, no? Brother Matthew Bakod. Tapos sa gabi ay magpipreach uli, may service muli tayo ng gabi. Si Brother Vic Piquinto ang magpipreach. And then pagkatapos sa 27 ay ang inyong lingkod ng umaga. At pagkatapos ang last service natin ay sa hapon na ang magpipreach naman po ay si Brother Willie Carino. So yan po yung schedule natin, ano? Sa December 26 to 27 na po yan. Pwede niyo po akong i-message sa exact location o di kaya si Brother Fernan, yung host pastor natin. Praise the Lord. Okay, yan po yung gawain po natin. At dito naman po sa church ay nais ko rin pong magbigay ng announcement para naman po sa natin, sa tinatawag nating gawain natin. Sandali lang po. Okay. So magkakaroon po sa church ng communion service, year-end service natin. Yan. Wait lang ko. Okay, year-end service natin, December 31. Umaga yung service natin sa mga kapatiran dito sa Word Bride Ministry. 9 o'clock in the morning pa ng service natin hanggang 12 ng tanghali. Year-end service natin. So lahat ng mga kapatiran, wag po natin mamiss ito. At naway lahat po tayo, buong family, nandito sa araw na ito. So this is Sunday. Magkakaroon po tayo ng service na awitan. So lahat ng family ay mag-render ng kanilang song, testimony, katulad ng usually ginagawa natin every year, habang tatapos po yung taon. Pag year-end service natin ay special song, maawitan at magkatapos testimony. And then communion service natin po sa January 7, 2024. Yun po ay 2:30 p.m. hanggang sa 6 o'clock ng gabi. So yan po yung gawain po natin. So lahat po ng mga kapatiran dito sa Word Bride Ministry ay tandaan po natin po yung date. Amen. So tayo po idadako na sa pinakamahalagang bahagi ng gawain natin ngayong gabi. At magkakaroon muli tayo ng ilang sandali ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Simpleng Bible study lamang po mula sa salita ng ating Panginoon. Okay, so praise the Lord. Before we go to the Word of God, let's have a word of prayer. Manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Tilingin natin sa Panginoon muli ang Kanya pong pangunguna sa ating pumunting pag-aaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli lang papasalamat kami, Panginoon, sa pribileyo na muli kami nagkasama-sama ngayong gabi. Dalangin ko po, Panginoon, muli ang inyo pong pangunguna sa pag-aaral namin ng mga salita. Pagpalain niyo po ang mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Pagpalain niyo po ito sa bawat puso ng bawat makikinig, Lord. Lord, i-reveal niyo muli ang inyong sarili sa aming kalagitnaan at kayo muli, Panginoon Diyos, ang siyang patuloy na magdagdag ng langis sa aming mga lampara at kasakdalan sa aming pananampalataya. Enlighten us, Lord. I pray that you send your Holy Spirit, the unction of the Holy Spirit, and Lord, guide us, Lord, and may you anoint your servant, God, as you speak your word. Kayo, Panginoon, na siya mangusap sa pamamagitan po ng aking bibig, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, and we give you all the praise and glory sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. So, ko po ay
muling magbabahagi mula sa Amen. Wait lamang po. Yan. Okay. Sa mga kapatiran natin dyan sa Zoom, mag-share lang po ako sa inyo para makita nyo rin po yung aking ituturo. Okay. Praise the Lord. So ngayong gabi, nais ko pong bumasa mula sa salita ng Diyos at praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang sa 18 po yung ating pong teksto ngayong gabi. The Bible says, sabi po rito, kinagabihan sa lupain ding iyon ay may mga pastol sa parang na nagbabantay ng kanilang mga kawan. Verse 9, bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa kanilang paligid. Sila ay lubhang natakot. In verse 10. By the way, ito po yung time na ang Panginoon po ay pinanganak. Sa panahon po ng praise God. Ito po ay gabi. At alam natin, bago ko po ituloy yung scripture, alam natin na ang panahon natin ito ay panahon ng pag-alala ng marami sa kapanganakan ng Panginoon. At praise God, ito nga pong spirito ng Christmas ngayon ay nakikita natin. Kaya gusto ko pong mag-share patungkol po rito sa bagay na ito. Naway, magkaroon tayo ng karagdagan na kaliwanagan tungkol sa bagay nito. Now, sa panahon po ng kapanganakan ng Panginoon, sabi rito, ay may mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan. At lumitaw po ang isang anghel at nagliwanag yung kanyang kaluwalhatian sa paligid. At itong mga pastol na ito ay, sabi rito, ay lubhang nangatakot. Dito sa may verse 10, sabi rito, ngunit sinabi sa kanila na anghel, huwag kayong matakot, sapagkat dala ko sa inyo ang mabuting balitang ikagagalak ng lahat ng tao. So may dalang mabuting balita itong anghel na ito. At ito daw po, sabi rito, ikagagalak ng lahat ng mga tao. Tuloy natin ang pagbabasa. Verse 11, sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, anong nangyari sa panahon na yun? Sinilang ang Panginoon saan? Sa bayan ni David, sa Bethlehem. Amen. At siya po ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sa may verse 12, sabi rito, at ito ang palatandaan para sa inyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na binalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. So, nakabalot ng lampin, isang palatandaan. Sabi rito na mahalaga na dapat nilang maunawaan. So, sabi rito siya po ay nabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. May verse 13, walang ano-ano'y sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa daigdig, kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. So nagkaroon ng tinatawag na pagsamba. Nung ipinanganak po ang batang si Jesus, nagpuri ang laksa-laksang mga anghel at nagsabing luwalhati sa Diyos. Amen. Sa kaitaas-taasan at sa daigdig, kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Naniniwala tayo na yung pinanganak na sanggol ay ang Diyos na nahayag sa laman. Tuloy natin ang pagbabasa sa may verse 15. Nang iwan sila ng mga anghel, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito.
na ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmadali silang nagpunta at natagpuan nila sina Maria, si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ito, ipinaalam nila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. Amen. So nagtestify sila kay Mary at kay Joseph kung bakit sila naroroon, sapagkat sila may visitation ng angel at yun ang kanilang ipinaalam sa mag-asawa. Sa huling talata, sabi rito, namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi sa kanila ng mga pastol. Praise the Lord. Purihin ng ating Panginoon, pagpalayan ng Diyos ang kanyang mga salita ngayong gabi. Amen. Babigyan po natin ng pamagat ang ating pong mensahe o pag-aaral ngayong gabi. Gusto ko pong magbahagi sa isang aralin na pinamagatan ko pong Shepherds Revealing the Rough Word. Shepherds Revealing the Rough Word. Amen. O sa Tagalog, mga pastol na naghayag sa nakabalot na salita. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Okay. Sandali lamang po. Ayan. So, amen. So the Bible shows us when Christ was born, the angel appeared to the shepherds, unto the shepherds. Praise God. Very unusual po, mga kapatid, ano? Bakit ang pagpapaalam sa kapanganakan ng ating Panginoon ay hindi ipinaabot sa mga taong mga aral sa panahon na yon? Hindi po binisita na anghel ang mga theologians, no? Hindi niya binisita, hindi sila bumisita sa mga taong maraming alam sa kautusan, no? Even those people na might be preaching about prophecy, praise God. But the Bible says, amen, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ano, na ang binisita na anghel ay yung mga pastol. Habang sila nagpapastol ng mga tupa, amen, sa gabi. If you go back to the scripture, sila po ay nagpapastol ng tupa. Gabi po sila binisita. Yung visitation ng Diyos sa kanilang Panginoon, sa kanilang anghel, sa kanila ay nangyari sa panahon ng gabi. Madilim ang paligid. And we know, mga kapatid, na we are also living in this dark time. Amen? Praise God. At katulad po sa panahon ng kapanganakan ng Panginoon, amen, may mga pastol na nandoon sa field. Praise God. At nagbabantay sila sa kanilang mga tupa. Amen? Sa panahon ng gabi. Praise God. So naniniwala tayo na may mga totoong mga shepherd din na nagbabantay sa panahon ng gabi. They are watchmen. Binabantayan nila ang mga tupa. No? Amen. So ang mga tupang ito ay nanginginain sila sa panahon na yon. And those shepherds were fellowshipping together when the angels appeared to them and they got that angelic visitation. And then pagkatapos nung narinig nila, alam natin, may sinabi ang anghel sa kanila, may mensahe ang anghel ng Diyos sa kanila. And then right after receiving the message of God, now they went into action at agad nilang pinuntahan yung sinasabi ng anghel na ipinanganak na sanggol, no? Praise God. So by the way, hindi po tayo naniniwala na ang kapanganakan ng Panginoon ay naganap sa panahon na siniselebrate ngayon ng Christmas. Praise God. Hindi po tayo sumusunod o naniniwala sa paganong pagsamba ng marami patungkol sa Christmas. Alam natin po, mga kapatid, na ang
kapanganakan ng Panginoon ay hindi po December 25. Kasi dito pa lang sa pinag-aralan natin, ay makikita natin itong mga pastol na ito, sabi rito ay nandoon sa field at papastol ng kanilang mga tupa nung sila po ay kinausap ng anghel. Ngayon, kung sa December po nangyari ang kapanganakan ng Panginoon, abay mataas po ang yelo sa panahon na ito. Amen? Nagyayelo sa panahon na yan. Kaya hindi maaring sa panahon ng December 25, pinanganak ang ating Panginoon. Ba? Praise God. Sapagkat malamig ang panahon, hindi pa pwedeng nagyayelo, hindi pa pwedeng ang mga pastol na ito ay magpapastol ng kanilang tupa sa mga panahon na yan. Praise the Lord. Pero alam natin, ito po ay talagang isang paganong pagsamba ng marami na hindi nila alam. At alam natin na ang Christmas, the way na sineselebrate ngayon, hindi naman talaga yung talagang totoong kahulugan ng Christmas. Ang kahulugan ng Christmas para sa atin is a day of worship because, praise God, nung pinanganak ang Panginoon, siya'y sinamba. Sinamba siya ng mga wise men, sinamba siya nitong mga pastol na ito. Pero sa panahon ng Christmas, ano bang ginagawa ng marami, di ba? Alam natin na ang Christmas ay panahon lang ng pagiging abala ng marami mga tao. At ito po ay maliwanag na commercialized. Sapagkat sa panahon ito, walang inisip ang mga tao kundi bumili ng kung anong mga bagay-bagay. Diba? Walang iniisip ang tao kundi mag-shopping at kung masyado silang busy, praise God, sa anumang mga activities nitong Christmas season. So, it's not actually a day of worship para sa kanila. Amen. Pero ito po panahon lang ng abala sa mga bagay-bagay. Yung iba nga, nagiinuman, nagpa-party sila. So, it's not actually the day of worship. Amen. So, we don't celebrate Christmas. Hindi po tayo nagsiselebrate ng Christmas kapag naniniwala tayo ng Panginoon hindi pinanganak sa December 25. Okay? Ang alam ko, pinanganak ang Panginoon maaring sa buwan ng Marso o di kaya ng Abril sapagkat yan ang panahon ang mga tupa ay ipinapanganak. Ano? At sila po ay nandoon sa field at din sila ay malaya doon na nanginginain ng mga damo. Amen. So, anyway, praise God. Dito po tayo sa ating paksa ngayong gabi. So, itong mga shepherd na ito ay nagpe-fellowship sila. No? Amen. Wala po silang ginagawa kundi nag-uusap sila doon sa field and they are busy para pag-usapan yung mga bagay-bagay patungkol sa kanilang profesyon, di ba? Bilang isang pastor. Amen? Hindi sila nag-uusap-usap para lang pag-usapan yung kung ano-ano mga bagay, no? Hindi po ito fellowship, hindi po ito ministers meeting, ano? Ito po ay fellowship ng mga pastor, ng mga shepherd. They were on the field. Amen? Praise God. So, sabi dito, so nagkaroon ng visitation ng angel. Amen? And they went into action after that. So, ang sabi ng scripture na sila po'y kinuusap ng anghel at sinabi sa kanila kung ano yung nangyari. Na ipinanganak ang isang sanggol. Sabi doon, at tandaan nyo, sabi niya, makikita nyo siya sa isang pasabsaban at siya nakabalot ng lampin. Amen, ang swaddling clothes, ano? So, ibig sabihin mga kapatid, makita natin kung paano itong swaddling clothes na ito po ay lampin, pero hindi po yung lampin na nakikita natin o most of the time ay na nakabalot sa isang sanggol pagkapanganak, ano? Yung malambot na lampin, ano? Pero sa Panginoon, hindi po eh. Sa panahon na yon, sabi nila, ang lampin ng Panginoon ay parang sako, ano? Magaspang na sako. Yun po nakabalot sa kanya. Why? Because, amen, alam natin na ganun po kasimple, ka-humble yung pagdating ng Panginoon. Ito po hindi po napansin ng marami. Hindi po ito na
nakita lumagpas sa maraming mga tao sa panahon na yun. They are waiting for the Messiah to come. Pero hindi nila alam pinanganak na siya because siya po ay pinanganak sa isang simpleng paraan. So the shepherd, amen, alam nila kung saan nila hanapin ang Panginoon. Pasabsaban kasi sabi doon hindi naman sinabing isang 5-star hotel o isang magandang ospital. Kaya alam nila kung saan nila hanapin ang Panginoon. So naghanap sila ng mga pasabsaban. Hindi nila mahanap ang Panginoon sa isang magandang hospital. Praise God, because they are being instructed by the angels. Amen. So they follow the instruction of the angel. Napakahalaga na amen, yun ay kanilang matupad at makita nila. So, what did the angel came for? Anong dahilan kung bakit ang anghel ng Diyos nag-appear? Amen. Para ipadala o dalihin sa kanila yung presenting salita sa kanilang panahon. No? Itong mga pastol na ito. So the Bible says when the angel appeared, natakot yung mga pastol. Amen? Natakot sila. Pero ang sabi mga kapatid ng anghel, huwag kayong matakot. Bibigyan ko kayo ng instruction. Amen? At pumunta kayo sa ganitong lugar at makikita nyo ang isang sanggol na siya nakabalot ng lampin. Amen? So, that was the angel's message. So, they followed the message of the angel. So, they find the child in a stable. They find the word of God, amen, in a simple way. At na-identify nila yung salita. Even yun po ay nasa isang nakabalot lang na isang simpleng balot. Amen? At nakita nila na ang bata na ito ay sanggol pa lang, bata pa lang. Amen? Hindi pa mature. Yet they identify the word. Diba? Na-identify nila yung fulfillment ng prophecy. At nung nakita nila, immediately after seeing the word made flesh, the Bible says, they go out, sila'y lumabas, and they went from town to town, amen, at kanilang i-broadcast, amen, pinatestify nila yung mga bagay na kanilang narinig. Amen, kung ano yung nasumpungan nila ay kanilang sinabi sa mga tao. Diba? Kasi sabi ng anghel, yun po ay yung tinatawag po nating good news, na ipinanganak ang isang sanggol na siya ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. So yun po yung nangyari mga kapatid, Yun po yung nangyari. The Bible says na ang ipinanganak na bata ay ang Emmanuel, ang God with us, at tagapagligtas ng kasalanan ng sanlibutan. So, naniniwala ako sa panahon na ito na ang totoong mga shepherd, mga totoong pastol, receive also the angelic visitation. Amen. Para sabihin, amen, kung ano yung fulfillment ng prophecy sa panahon natin ito. Hindi po lahat ng mga pastor. But there are selected pastors that they receive the visitation of the Lord, the visitation of an angel. At inirelay nila yung kung ano sinabi ng anghel ng Diyos. Now, how could you preach the word of God without any visitation from God? Marami kasing mga nangangaral ng salita ng Diyos, pero galing lang sa kanilang kaisipan yung pangangaral nila. Amen. Hindi talaga galing direkta mismo sa, praise the Lord, salita ng Diyos. I mean, the revelation of God. Galing mismo sa mensahero ng Diyos. This is what happening right now. Ang dami mga preachers, mga ministers, mga pastor, they are preaching the word of God for 30, 40 years nang wala man lang sure message or walang angelic visitation na nagmumula sa ating Panginoon. Napakahalaga ng bagay nito. Hindi po lang mangangaral tayo according to our theory, amen, kung ano ng mga tinuro lang sa atin ng tao, Kinakailangan talaga na magkaroon tayo ng direct revelation mula sa Panginoon kung ano po yung mensahe niya sa panahon na ito. Diba? Praise God. So, tinanggap nila yung mensahe ng Diyos. Amen. This pastor, itong mga pastor na ito, they might be preaching a lot of different things. But,
the message of the angels, yun po ang tamang mensahe sa panahon na yun. Amen? That the Messiah has already come. But the Messiah is already on earth. Yun ang mensahe, mga kapatid, nung anghel ng Diyos. So, napakahalaga na makita natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating panahon na ito, mga kapatid. Ang ating propeta sa panahon na ito ay nangaral ng mensahe mismo, at doon ko kinuha yung inspiration ngayong gabi. No? Yung message niya na why it had to be shepherd. Pinangaral niya ito ng December 21 ng 1964. So, December 22 tayo ngayon. Amen? So, pinangaral niya kahapon. No? Praise God. December 21, 1964. So, he preached the message why it had to be shepherd. At ang sabi niya, mga kapatid, sabi niya, it will be the shepherd's revelation to identify that Messiah is on the earth now. Obligasyon ng mga shepherd na ito na buksan, ibunyag, at i-identify kung nasaan na ang Messiah. Amen? Yung sanggol, yung salita na pinanganak. So yan ang ginawa ng mga shepherd na ito. The shepherd will be able to preach why, amen, why there was silence during the time of night. Amen? At kanilang ibunyag, kanilang, praise God, buksan yung revelation patungkol sa coming ng Messiah sa panahon na yon. So if we would apply that to our time, alam natin itong mga totoong pastol na ito, meron silang understanding patungkol sa pagbubukas ng hiwaga sa panahon na ito. Amen? The Bible says there were silence in heaven. Pero itong silence na ito, amen, yung pamamagitan ng mga totoong shepherd, now they have the 7 voices of the 7 thunder. In other words, alam nila, na-reveal sa kanila, may revelation sila about the coming of Christ at that time. Amen? So, praise God. So, because the Messiah at that time was already born, amen, ang sabi ng itong mga shepherd na ito, sila ay nagsabi at nag-announce sila at hindi nila in-announce na yung Messiah ay darating pa lang, pero ang in-announce nila that the Messiah is already here. Amen. Praise God. Hallelujah. Yun ang kanilang sinabi. And they saw the Messiah, they saw the child. Meron silang personal experience, nakita nila mismo. And their message is, the Messiah is here now. Amen? Praise God. Yan ang mensahe natin. Ang Messiah, ang Panginoon ay naririto na siya ngayon. We know in Revelation 10:7 and Revelation 10:1, we know that the mighty angel already descended. Diba? Bumaba na yung malakas na anghel. At ibinigay niya na ang kapahayagan patungkol sa pagdating niya. Sa pagdating ng Panginoon. Amen? Praise God. Yung katuparan ng kanyang plano ng katubusan. At pagkatapos ito, mga kapatid, ay idinaan niya sa isang anghel dito sa lupa. Amen? Yung ikapitong anghel. At ito yung ikapitong mensahero na ito naman, ang siyang ginamit ng Diyos para ang mensahe ng Diyos ay kanyang sabihin sa nobya. Amen? Sabihin sa totoong mga fivefold ministry. At ito na ngayon, mga kapatid, ang ating pong sinasabi. We are not saying that the Lord is coming. Amen? Praise God. Pero ang sinasabi natin ngayon, katulad ng mensahe nitong mga pastol na ito, na sila ay nagsabi sa kanilang panahon that the Messiah is here now. The Lord is not already come. The coming of the Lord, the seventh seal has already being unfolded sa ating panahon. Amen? So itong mga totoong mga pastolo ito, ang kanilang sinasabi, the Messiah, the Word. Amen? Hallelujah.
The revealed word is now here. Amen. That's why He is here. Kaya nga kinakanta natin mga kapatid yung awit na He is here, di ba? We are not waiting for the Lord to come. He's already come. We are not waiting for the Lord to descend. He's already descended. Amen? Praise the Lord. So, gusto ko pong bumasa ng ilang quote ng prophet, dito mo sa message niyang, why it had to be a shepherd. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Amen. Okay, nabasahin natin ang quote nito. Yan, you can look at the screen. What the prophet said, sabi niya, so why it have to be shepherd? Notice the highest heavens hastening to honor earth's most humble and unlearned. Tinutukoy niya dito yung mga pastol. Amen? Itong Diyos na nasa kaitaas-taasan ay Kanya pong binigyan ng mataas na pagtingin. Sino? Yung mga taong, sabi niya, mabababa at walang masyadong pinag-aralan. The highest of heaven came down to make Himself known to the lowest of the earth, by passing all between to make Himself known to common herdsmen. Tinutukoy niya yung mga pastol. Doon niya ipinakilala yung kanyang plano. Binaypas niya yung maraming mga taong matataas. No? Coming to give this common earthman the greatest message of all time. So it was the greatest message of all time. There had been many great messengers. We would think of in Noah's day, and the prophets and the great priests and so forth had been in the days gone by. The great learned men, kings, potentates, monarchs, but there He comes in with the greatest of all the messages. What was the message? Pansinin po natin mabuti, no? Yung naka-highlight. What was the message? Messiah is here now. Amen? Ang Messiah ay naririto na. And to make that known, He bypassed all the train to make it known to the humble shepherd. So yan ang ginawa ng Panginoon. Andan natin, ang mensahe niya sa lahat ng mga mensahe na pwedeng ibigay sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ito na yung pinakamahalagang mensahe. Dahil ito na po yung kapanganakan ng salita. At alam natin na maraming hula sa Biblia na tumutukoy dito. At ang sabi mga kapatid ng prophet, ano ang mensahe? Para sabihin na ang Messiah ay naririto na. The Messiah is here. So yan ang sinasabi natin mga kapatid. We are not saying that the Lord is still coming or coming soon. We are not waiting for the coming of the Lord. Pero, amen, we believe that the Lord is already come and He is here. Amen? The Messiah is here. Tuloy natin ang quote mga kapatid. Now, sabi niya, now notice not only that but the most unlikely place for such an event. Puro unlikely, Yung mga unlearned, yung mga taong humble o simpleng mga tao lang. Kasi simple lang naman kasi ang Panginoon eh. God is hiding in simplicity. Amen? Kaya nga sa kasimplihan ay hindi nila ito napansin na ang Messiah ay naririto na. So, siya'y lumapit sa mga taong mga simple. At siya po'y pinanganak sa isang unlikely place, Bethlehem. Ang Bethlehem ay kumbaga, unpopular na lugar. Hindi po siya pinanganak sa mga syudad na magaganda, pero pinanganak siya sa isang lugar na tinawag na Bethlehem because Bethlehem means the house of bread. Bakit? Kasi papanganak is the bread of life. Amen. The shepherds now was the one who received the message. You see,
And now notice where the message was, in the most unlikely place that anyone would expect it to come. Hopefully by Sunday, gusto ko po share naman po mga kapatid yung why they had to be Bethlehem. Sapagkat ito pa rin na isang Christmas message. So yun ang Lord willing, amen, maibabahagi natin sa linggo. Sabi rito, and I wonder tonight if we were looking for the true message of the Lord Jesus. I wonder if it will be in an unlikely group, a place that was. That the great high cultured world and the church today would think was a bunch of heretics. I wonder if that wouldn't be where we'd find him, the most unlikely place, and to the most unqualified speakers. Shepherd know nothing about speaking, only calling sheep. Well, maybe that's why we come. Amen. So, sabi ng propeta mga kapatid, ang mga taong pinili ng Panginoon, sino sila? Mga unlearned, amen? Very common people, shepherd, praise God, ordinary people, praise God, hindi masyadong kilala. See, doon po niya mga kapatid, ibinigay ang pinakamahalagang mensahe niya. Hindi niya binigay sa mga abogado, sa mga doktor, sa mga theologians, sa mga presidente at hari. Ibinigay lang niya sa isang simpleng mga pastol. You see? Praise God. That is where you can find the Lord. Sa mga simpleng mga lugar, sa mga simpleng mga tao. Amen. Praise God. So, that's why, sila yung nakaalam eh. Amen? Sila nakaalam. Hindi ang mga taong marurunong sa panahon na yon. So, sa panahon natin ito, ganun din ang nangyayari. Sinong mga taong binigyan ng Diyos ng kapahigan? Yung mga simpleng mga pastor, mga simpleng mga tao. Hindi mga bigating mga pastor. Hindi mga pastor na sikat at kilala. No? Sila po yung mga simpleng mga pastor lang. You see? So, like those shepherd, I'm not preaching the coming of the Lord. No. Amen. I believe that the Lord will come. Amen. But I'm not preaching the coming is like the Lord is coming. No. I'm not preaching the coming of the Lord. Why? Because, amen, the Lord has already come. We are preaching that Christ is here right now. Yan ang pagkakaiba. Yung pagkakaiba ng iba, yung sinasabi nila, the Lord is coming very soon, the Lord is coming very soon. Ang hindi nila alam, dumating na siya. Kasi sa panahon ni Jesus Christ, ganun din na nangyari. Hindi nila alam na ang Messiah pinanganak. Pero doon sa mga totoong mga pastol, silang binigyan ng Diyos ng kapayagan. At nalaman nila na ang salita, amen, na nababalot, amen, ay nahayag na sa panahon na ito. Purihin ang ating Panginoon. So the Messiah is on earth. Amen. Hallelujah. Yan ang mensahe ng Diyos. Praise the Lord. So, ang sabi rito, itong mga shepherd na ito, wala silang karunungan. Wala nga silang alam eh. Hindi daw sila marunong magsalita. Sabi nga ng propeta, ang mga pastol ay simpleng mga tao lang. Amen? Itong mga pastol na ito, ang lingwahe nila ay mabababaw. Amen? Sapagkat ang mga pastol na ito, they talk like a sheep, they laugh like a sheep, they smell like a sheep. Ganoon sila mga kapatid, ano? Praise God. Wala silang magagandang malalalim na mga pananalita. Hindi sila mga eloquent magsalita, but they are just ordinary people. Shepherd. Praise God. Ang alam lang nila ay kung paano tawagin nila yung mga tupa. Meron yung certain way. Amen? And the Bible says, praise God, the sheep, when they hear the voice of the shepherd, they will obey. Yun lang mga kapatid. Ano? Yun ang kanilang gift. Ano? Kaya nilang pasunurin ang mga tupa. Praise God. Sa pamamagitan ng kanilang mga tinig. Hallelujah. So, alam natin na ang ipinanganak ay isang tupa, kaya kinakailangan presente yung mga shepherd. Diba? Praise God, because all the shepherds are just reflecting the voice of the great shepherd in this hour. Diba? Pinanganak kasi ang great shepherd eh. So kinakailangan yung mga pastor, nandoon sila para
amen, sabihin yung salita na ipinanganak sa kanilang panahon. Okay, just want to read another quote. Konti lang ito mga kapatid, ano? Okay, now tuloy natin. Ang sabi ng prophet, sabi niya, now the vindicated word truth. When this shepherd humble an educated man, what an honor, how fitting it is to be a shepherd, to a shepherd to receive a message of a newborn sheep. Amen? It could come to nothing else but a shepherd. Kasi nga po yung pinanganak ay sheep, ang Panginoon. Diba? He was the lamb slain before the foundation of the world. So sabi ng prophet, ito ay akmang-akma. Amen? Dahil ang pinagsabihan ay mga pastol. That's why he was born in this stable and not in a house. Sheep are not born in a house or in a pink decorated hospital room. See, they are born in the barn and in the fields. Oh my. Praise God. You see? So dahil nga po ang Panginoon, siya po ay lamb, siya po ay pinanganak sa pasapsaban. You see? At siya po ay, amen, inalagaan, binisita, ang presensya ng mga pastol ay nandun sapagkat sabi ng prophet, yun po ang akmang-akma na presence na dapat nandoon sa kanyang panahon na yon. Ano kaya kung pumunta doon, abogado, hindi magmi-meet, hindi magmamatch, ano? Ano kaya yun nandoon mga kapatid ay isang sabihin natin pare o theologian ay hindi mag-meet. Kasi hindi mag-fit, kundi shepherd, sabi dito, mga pastol ang pumunta doon. Amen. Praise God. Okay. Now, tuloy pa natin at konti lang itong quote na akin pong babasahin. So, sabi dito, tuloy natin sa why it had to be shepherd. Now, that's the reason he was led to Calvary. You cannot make a sheep walk the gangway to the slaughter. Did you know that? In the slaughter's yard, they had a goat that leads the sheep. And when he gets up to where the killing place is, he jumps out and lets the sheep go on. A sheep has to be led. He can't lead himself. So therefore, it had to be the shepherd coming for his sheep. When they found the God baby exactly where the messenger said he would be, and when they found this message of the messenger in the manger, exactly where the angel said it would be. Praise the Lord. You see? So, hallelujah. Napakapalad po ng mga pastol na ito. Praise God. Na sila po ang tinawag at pinagbigyan ng mensahe. Praise God. Para sabihin sa mga tao kung ano yung nangyari at kung ano yung, amen, magandang balita na sabihin sa mga tao. At gusto ko rin sabihin sa ating lahat kung ano yung magandang balita sa panahon na ito ng Panginoon. Amen. Ay muling ipinanganak sa ating panahon ngayon in the form of the Word. Praise God. Amen. At gusto ko rin sabihin sa inyo na yung pinanganak na salita na ito, amen, ay hindi na natiling sanggol, kundi alam natin magmula nung nabuksan ang mga hiwaga ng salita ng Diyos. Praise God. Ang mensahe ng Panginoon sa panahon natin ito, amen, magmula nung bumaba yung anghel at ibinigay sa atin ang kapahayagan ng pagbubukas ng mga hiwaga sa kanyang salita, ang 7 tatak. Naniniwala tayo mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ngayon ay patuloy na ito na nag-progress, patuloy na ito na lumago sa buhay ng mga tao na nakatanggap ng mensahe na ito. And that's what we are believing right now, ng salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon. Amen, ay patuloy tayo na sinasakdal. Ang tinig ng Diyos na narinig natin, amen, praise God, ang patuloy na humahatak sa atin para ano? Para ma-unfold yung mystery sa buhay ng bawat isa. Praise God. So tandaan natin ang sinabi ng anghel, his message that the Lord has descended from heaven. Remember, yung Revelation 10:1.
But ang mensahe ngayon ng Panginoon, the Lord has already descended from heaven. Yan ang mensahe natin ngayon. Di ba? Hindi na ito isang bagay na sikreto sa atin. Hindi nila alam na dumating na siya. Amen? Hindi nila alam na nandito na siya sa lupa muli. But the shepherd, amen, found the word kung saan naroon ang salita. And they identified themselves, amen, to fulfill the prophecy sa salita ng Panginoon sa panahon na ito na nahayag. They recognize their part, their portion, their name in the book. Ganun ang ginawa din ng Panginoon sa atin, mga kapatid, di ba? Amen. Binuksan ng Diyos sa atin ang mga hiwaga nito para makita din natin ang ating mga pangalan doon sa redemption plan ng ating Panginoon. When we speak about the opening of the mystery, bakit ginamit ang mga shepherd? Kasi ang mystery ng redemption ay na-reveal din sa mga shepherd. No? The mystery of redemption is revealed in shepherd and sheep. Because when we go to the Bible, no, I'm closing, no? Kapag pupunta tayo sa Bible at nabasa natin yung portion na ang Panginoon, mga kapatid, ay tinutuligsa nitong mga Pariseo at mga Saduceo. Bakit siya nakikihalubilo sa mga makasalanan, sa mga publikano, amen, sa mga taong marumi ang pamumuhay nila. You know, praise God. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ako napunta sa bayang ito para hanapin ang mga matutuwid. Amen? Ako'y napunta sa bayan ng ito para hanapin yung mga naliligaw, yung mga makasalanan. Diba yan ang sabi niya? The Son of Man came to seek and save that which was lost. Why? Kasi hindi natin pwede mga kabi-apply ng redemption dun sa mga taong hindi na wala. Because the word redemption means to be brought back to your original condition. So tayo, mga kapatid, alam ko na since the foundation of the world, yes, we were in the mind of God. Amen? We are without blame, without spot, without wrinkle. We are perfect. Pero alam natin ang purpose ng Diyos about redemption. So anong ginawa ng Panginoon mula doon sa kalagayan natin ngayon, doon na perfect tayo. Now, tayo idinala niya dito sa lupa. We bypass our theophany. Amen? At pagkatapos naranasan natin maging makasalanan, naranasan natin mahiwalay, naranasan nating marumihan, naranasan natin na tayong maligaw. We were lost, but we were saved by the Lord. Diba? Tayo, mga kapatid, ay hinanap ng Panginoon. Yun yung parabulo ng Panginoon. Diba? Nagbigay siya ng parabulo dito sa mga Pariseo at mga Saduceo nito na mga self-righteous. At ang unang parabola ng Panginoon sa sa Luke chapter 15 is about the parable of the lost sheep. So makikita natin itong parabola na ito ay nangungusap din po sa mystery about redemption. Amen? May mystery dito. At ang threefold mystery ng redemption ay na-unfold sa pamamagitan nitong mystery ng lost sheep. We know na ang Panginoon sa po yung shepherd, meron po siyang 100 na tupa, sabi sa Bible. At pagkatapos ang sabi ng Bible na yung isa ay nawala. Diba? Nawala yung isa. So napansin ng Panginoon, binilang niya 100 yun. At nung binilang niya, amen, nakita niya na kulang ng isa. And the Bible says, iniwanan niya yung 99 at pagkatapos hinanap niya yung isang nawawala. Tama? Man, bakit hindi na lang niya pinalitan yung isang nawawala? Bakit hindi niya sinabi na, kasi pasaway talaga yung isa na yun eh. E di bali na lang, bibili na lang ako ng isang tupa, papalitan ko na lang siya. No. Amen. The Bible says, iniwanan niya yung 99, pagkatapos hinanap niya yung isang nawawala. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, kung tayo po'y predestinado sa harapan ng Diyos, ano man ang ating naging pagkakamali, ano man ang naging ating mga pagkakasala, amen, hindi magbabago ang isipan ng Diyos para sa atin. Kung talagang tayo ay pinili niya before the foundation of the world. Praise God.
Amen. Ibabalik niya tayo doon sa dati nating kalagayan. At kung kinakailangan, mga kapatid, na hubarin niya yung kanyang pagka-Diyos. Amen? Para lang tayo may balik doon sa ating kalagayan. Yan ang ginawa ng Panginoon. Alam niyo, kung walang nawala, walang redemption. Useless ang redemption kung wala pong nagkasala. Paano siya magiging redeemer kung wala naman siyang i-redeem? At alam natin, ang redemption is only for those who were redeemable. Yan ang naiintindihan natin ngayon sa mensahe na ito. Pag hindi ka part ng redemption plan ng Panginoon, pag hindi ka part ng, part ng kanyang kaisipan bilang isang elect, na mga kapatid, hindi po tayo pwedeng bumalik doon kung hindi po tayo galing doon. Ang mariredeem lang ay yung mga redeemable. Amen? Kaya kung ikaw ay predestinado ng Diyos, kahit na anong gawin mong pagtakas, amen, hindi ka makakatakas. Yung tupa na yun na nawala, amen, marahil nandun na siya sa pinaka-hopeless na situation. But yet, mga kapatid, hinanap pa rin siya ng Panginoon. At nung nasumpungan niya yung tupa na yun, the Bible says, kinuha niya yun doon sa bangin, amen. Kung hindi mga kapatid, praise God, dumating yung Panginoon, maaaring siya ilapain ng mga hayop, na mabangis na hayop, amen. At tuluyan na siya na mamatay doon. Pero mga kapatid, praise God, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Dahil tayo mga kapatid ay pagmamayari niya. Amen? Ginawa niya ang lahat para tayo hanguin doon sa ating kalagayang mababa na yon. Oh, praise the Lord. At nung tayo ay kanyang nakuha, sabi doon, nilagay niya tayo sa kanyang dibdib, dinala niya tayo, at pagkatapos, binalik niya tayo doon sa kawan. Amen? Praise the Lord. So that is what redemption means, to bring you back to your original condition. Kaya nga hindi po tayo naniniwala mga kapatid sa replacement. Malayong malayo po yan sa original na salita ng Diyos. Amen. We were redeemed. We were saved and redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Yan ang pinaka magandang mensahe sa lahat. Diba? So makikita natin dito sa paksa natin, why they have to be shepherd? Bakit mga pastol? Kasi ang Panginoon siya yung ating pundakilang pastol din eh. Tayo yung tupa na naligaw. Amen? At tayo po ay kanyang binalik sa kanyang piling. Puri ng Diyos. Amen? So the Lord, amen, is saying to us a message that, amen, He is here. He came down from His glory. He left His throne and become one of us just to restore us, to redeem us back to our rightful position. Amen. Hindi sinabi ng shepherd, amen, I thank God because I lost only one. Meron pa akong 99, okay lang. You see, ginawa mga kapatid ng shepherd na ito, now, he had a great value of this one sheep. Alam niya ng pangalan nitong tupa na ito nandun sa Lamb's Book of Life at walang pangalan dun sa Lamb's Book of Life na pwedeng mabura. Walang pangalan dun sa Lamb's Book of Life na hindi pwedeng hindi ma-recognize. So, ano ginawa niya? Because of that one sheep, bumaba siya. Praise the Lord. At in-express niya ang kanyang tinatawag na redemption plan. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. What a great love ng ating Panginoon. Praise God. Kapag iniisip ko po yung bagay nito that we were once lost and now become restored. Sabi nga nung Amazing Grace na kanta. Amen? Diba? I once was lost but now I am found. Amen. Thank God. Salamat din po mga kapatid sa mga totoong mga shepherd na nagkikare sa sheep ng Panginoon, na nagpapadala ng totoong mensahe sa panahon na ito. Hindi lang sila hireling shepherd, but sila yung mga totoong mga shepherd na nagkikare doon sa mga kaluluwa. Amen? Kaluluwa nung mga tupa. Praise the Lord. Na sa panahon natin ito mga kapatid, ay nangangailangan ng totoong care. Purihin ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon mga kapatid at sa gabing ito,
Naway tayo po mga kapatid ay na-encourage sa salita ng Panginoon. Ito po yung aking pong Christmas message. Sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy natin ang mensahe natin ito. Praise the Lord. Upang makita natin yung talagang totoong essence ng Christmas. May totoong Christmas. Hindi yung Christmas na tradisyon. No? Kundi ang Christmas sa atin ay si Kristo ay pinanganak. Yung tupa. The Lamb. Amen. Was slain and amen. He redeemed us from our sin. Yan ang mensahe ng Diyos sa panahon natin ito mga kapatid. Hallelujah. So sa gabing ito, amen. Hallelujah. Gusto kong tayong lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Kanya. Oftentimes Hallelujah. the day seems long, Sa mga our trials hard nanonood ngayon, to amen. bear. Meron man tayong prayer request. Gusto ko lamang pong tingnan kung may mga prayer request. Tempted to complain, to murmur Hallelujah. and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away. All Okay, we'll be praying for John Paul sa kanyang biyahe papuntang Dubai. God bless you, Brother June. Magandang gabi sa iyo. Eternal day. It will Amen. be worth it all when we see Jesus. Praise the Lord. Sa mga kapatiran na hindi I've tried nagpadala ng kanilang, wala siguro prayer request, yung ibang mga kapatiran. So ang prayer request lamang po ngayong gabi ay guidance and traveling mercy ni John Paul papunta pong Dubai. Anak po ni Brother June Basanis. one glimpse Amen. of His face. Okay, let's pray. Manalangin tayo sa Kanya. Diyos na mapagpala sa lahat, muli nagpapasalamat kami ngayong gabi. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon Lord, sa hiwaga na binuksan nyo sa paningin namin sa panahon na ito, Lord. Maraming salamat, Lord. Napakapalad namin, Panginoon, dahil hindi lahat ay nakita, Lord, ang hiwagang ito sa panahon namin, Panginoon. At meron pong pinili kayong mga grupo ng mga tao na pinagkalooban niyo, Panginoon, ang kapahayagan kung ano talagang totoong mensahe, Lord, na dapat namin ngayong tanggapin, Panginoon, sa panahon namin ito. Salamat, Panginoon, dahil may mga totoo kayong mga lingkod na patuloy na Lord, babahagi, Lord. Sinisigaw nila, Panginoon, kung ano yung katotohanan sa panahon namin. Mga totoong mga pastol, Lord, na kinuusap, Lord, ang anghel. Nagkaroon sila ng visitation, Lord. Hallelujah, sa panahon na ito. Nakita nila, Panginoon, O God, ang anghel sa panahon na ito. Ang ikapitong anghel, Lord, ang mensahero mo, Panginoon. Tinaglay nila ang mensahe nila, ang mensahe ng anghel na ito, Lord. At yun ang kanila, Panginoon, isinisigaw ngayon, O God, sa iyong mga nobya. Kayong mga pinili, Panginoon. Salamat, Panginoon, God.
O Lord, masaya kami dahil Lord, Ikaw ay buhay na buhay sa aming mga kaluluwa. Salamat kami, Lord, that we have You, Lord, in our heart, Lord. Si Kristo, Lord, sinilang sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Ama. Katulad kami ni Maria, Lord, na hindi nagalinlangan sa iyong salita. Ang iyong nobya sa uling panahon na ito, Lord, ay nagsabing, let your word be born. O God, hallelujah. Nagsabi, Panginoon, be it unto me according to thy word. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko ngayong gabi, Lord, ang kasama ko na nakinig at Lord, napakinggan ang iyong mensahe. Nawa ang totoong essence ng kapanganakan mo, Lord, ay maramdaman nila sa kanilang buhay. Lord, nawa lumago ka sa kanilang buhay, Lord. O Lord, nawa ma-realize nila, Panginoon, kung paano hindi ka sanggol ngayon, kundi ikaw, Panginoon, ay isang salitang, Lord, matured sa buhay namin. Oh, Jesus. Yes, Lord. Let your word, God, hallelujah, manifested in the life of your people. Thank you, Jesus. Sa gabing ito, Panginoon, ikinukomit namin, Panginoon, ang prayer request ni Brother June, ang yung pag-iingat, Panginoon, kay Brother John Paul, sa kanyang biyahe papuntang Dubai. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Lord, gabayan niyo po siya at ano man pong kalooban niyo sa kanyang buhay, Panginoon, ito po'y masunod, Panginoon. Let your will be done, Lord, God, in the life of our brother, Lord. Ingatan niyo po siya, protectionan niyo po siya, Panginoon, Lord. Oh God. Praise God. Kinukomit po namin si John Paul, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Amen and amen. And Lord, we also pray sa mga kapatid ko ngayong gabi naman ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. Dalayan ko na kayo po, Panginoon, siyang patuloy na gumabay at umalalay sa kanila, Lord. Sa pagtatapos muli ng taon na ito, alam namin, hindi naging madali ang pakikipagbaga namin, Panginoon. Marami sa amin nadapa, marami sa amin, Panginoon, Lord, bumagsak. Pero God, dalangin ko na itayo niyo muli kami. Hayaan niyo na magtiis kami, Lord, at patuloy na tumakbo. Tapusin namin ang aming pong pagtakbo, Lord. Oh God, hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, bigyan niyo kami ng patuloy na iba yung lakas, Lord, para, oh God, sa aming pong paglalakbay na ito, we know na ang susunod na taon ay mas lalong magiging maigpit ang labanan. And I pray, Lord, na tulungan niyo po kami that by your grace, itawid niyo muli kami, Panginoon, Lord, hanggang sa araw na kami, Panginoon, ay inyo pong kunin sa araw na yun ng pag-aagaw. Thank you, Jesus, ngayong gabi. Salamat po sa aking mga kapatid, Lord. Amen. Ang kasama ko, Lord God, ngayong gabi. Nagsalo-salo kami, Lord, sa mga salita. Thank you, Lord, and I commit everything, Lord, into your mighty hand. Sa pangalan namin, Panginoon si Kristo. Amen and amen. Shackled by a heavy burden, neath the load of sin and shame. Praise the Lord. God bless din po sa ating mga kapatiran na kasama natin sa Zoom. Amen. Yan. Pwede bang pabukas yung ating pong mga camera? Amen. God bless you, Brother Leo. Amen. God bless you, Mr. DG. Happened
Amen. Okay, Sister DG, God bless you. Sister Emily na lang. God bless you, Sister Emily. God bless po, Pastor. Okay, God bless. Thank you for your presence. Sister DG, Opo, Pastor. tulog na yata kayo. Amen. Pastor. May God Naingay bless po you. yung kabila. Okay, so kumusta na lang sa mga kapatiran dyan sa Mungkada? Opo, Pastor. Sige po, makakarating po. God bless you, Giselle. Yung ating pong host. God bless. Okay. So, muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Sa lahat ng mga kapatiran na hindi natin nakasama sa meeting, dahil nanonood sila. Praise God. God bless you pa rin mga kapatiran, no? Sa susunod, makijoin kayo, Okay? Praise the Lord. Ibang-iba rin kasi yung may presence kayo. Amen. Okay. So, God bless us all tonight. Nawa sa maatin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. God bless us all. Amen. God bless you. He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me, and He made me whole. I hear the call calling me to my Father's home, where there's a place prepared for me. And like the lost son, I drifted in a world of sin, but His love beckons me to return to Him, for this is to a new consecration. I'm called to a deeper dedication. I'm called to be one with my theophany, and to live eternally in my glorified body. I'm seeing things that I lack, and as You shine the light, I'm searching diligently to find them back. Every virtue must be in me when You come along, for I'm called unto the full stature of a perfect man. For this is to a new consecration. I'm called to a deeper dedication. To be one with my theophany, and to live eternally
tears.